Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Luria, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Ang boses ng ang kakibat ng ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang bawat reliyon at pamahalaan ay magkaisa para sa kapayapaan. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula doon sa bagong tipan ng mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 1, talatang 78. Ito po ang mensahe. Sapagkat lubhang mahabagi ng Diyos upang magbigay liwanag sa mga kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 1, talatang 46, 64 hanggang 65. Ito po ang mensahe. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating magulang kay Abraham at kanyang lahi magpakailanman. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 14, talatang 11. Ito po ang mensahe. Kaya't pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Ipagpatuloy po natin 1 Korinto, Kabanata 14, talatang 33. Ito po ang mensahe. Sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan kundi sa kapayapaan. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Galacia, Kabanata 5, talatang 14 hanggang 15. Ito po ang mensahe. Sapagkat ang buong kautusan ay nauwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, kayo'y mauubos. Ito. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 2, talatang 17 hanggang 18. Ito ang mensahe. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ito po ang mga salita ng ating banal na Panginoon Diyos at mensahe niya sa atin sa linggong ito sa pagbabahagi ng Bible Lights Promotions ng mabuting balita o ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula dito sa tema na ang bawat reliyon at pamahalaan ay magkaisa para sa kapayapaan. Nais pong ibabati sa atin ng banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Na ang Panginoon Kristo ay isinugo niya para ang lahat ay kanyang pagbuklurin sa pag-ibig at kapayapaan. So, tayong lahat ay kanyang pinagbubuklod sa kapayapaan upang tayo ay makapamuhay ng naayon sa kalooban at maging kalugod-lugod tayo sa banal na Panginoon Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa kaguluhan, kundi sa kapayapaan. So tayo ay pinagbubuklod ng ating banal na Panginoon Kristo sa kapayapaan. Mula dito sa mabuting balita na ating ibinabahagi sa inyo. So ngayon ay yung mga kapamalaan mula sa mamamayan, mga kapamalaan at ang ating simbahan na siyang patuloy na siyang gumabay o pinaggabay ng ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo sa sangkatauhan upang ipalaganap ang kanyang paghahari o at ipalaganap ang kanyang kalooban at nais na pumuhay ng mga tao para sa kaligtasang espiritual ito ay at para sa pagkakaloob ng pagkakataon sa mga tao na ito ay muling makapamuhay ng maayos. Kaya tayo ay sa pamamagitan ng mabuting balita ay pinalalaganap at tayo ay pinagbubuklod ng ating banal na Panginoon Jesucristo na tayo mamuhay ng mapayapa. Maging sa iba't ibang mga kapamahalaan at lahat ng mga
mga nag-i-existing na mga relihiyon. Tayo ay mamuhay sa ayon sa kapayapaan, sa ating pananampalataya, sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Ngayon ay kagaya ng kanyang pagtulong sa Israel o kagaya ng kanyang paggabay sa Israel ng Panginoon Kristo bilang bayan ng ating banal na Panginoon Diyos, na ito ay ginabayan niya para sa kapayapaan. Para ito ay mamuhay daan tungo sa kapayapaan. Ito ay makapamuhay ng mapayapa. So tinulungan ng Diyos ang Israel upang makapamuhay ng mapayapa. Hindi lamang siya, ang Israel, kundi lahat pati mga hintil na sinasabi. Ano ba yung hintil? Ang hintil ay yung iba't ibang mga bansa maliban sa Israel. So lahat ng mabansa ay ginabayan niya para makapamuhay ng mapayapa. Ito ay kanyang mapamalaan at maligtas sa lahat ng uri ng mga kasamaan, at ito ay magkaroon ng kaligtasan ng espiritual. Makaisa sa paghahari natin banal na Panginoon Diyos hanggang sa itinakda niyang panahon para sa lahat. So kaya tayo ay mamuhay ng mapayapa, magkaisa tayo rito mula doon sa pamalaan at mga simbahan. So yung simbahan at pamalaan dapat ito ay magkatuwang sa pagpapairal ng kapayapaan. So magtuwang ang pamalaan at ang simbahan, lalong-lalo na sa panahon ngayon na mayroong mga naglipa ng digmaan sa bawat iba't ibang parte ng mundo, na mula sa internal to labanan ng bawat mga bansa. Kagaya ngayon na ang pinakang latest ay labanan ng Israel mismo at saka ng Palestinian. So yung labanan na yan, ang matagal ng panahon yun, panahon pa nung mga bago pa kay Cristo ay talagang panahon pa na Haring David dyan, no? Yung David and Goliath ay talagang matagal na panahon naglalabanan sila dyan. Ngayon ay hanggang ngayon ay may issue pa rin sila. Ngayon sana ay yung kapayapaan ay nagabay ng ating banal na Panginoon Kristo. Sana sila ay mapagbuklod at sila ay magkaroon na ng kapayapaan sa kanilang pamumuhay. Sapagkat matagal na rin ang kanilang hidwaan na yan. Sana sila ay magkaunawaan na at sila ay magabay ng Panginoon Kristo sa kapayapaan. Hindi lamang yun, ang buong mundo ay ginagabayan ng ating banal na Panginoon Kristo. Tayo pinapalaya doon sa ating makamundong pamumuhay, o pinapalaya niya tayo doon sa ating mga pagkakasala na nagdudulot ng inggitan, alitan, mga hindi pagkakaunawaan. Tayo ginagabayan niya na tayo ay magkasundo-sundo, tayo ay magkaroon ng pagmamahal sa isa't isa, tayo ay magpairal ng kapayapaan. So yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating lahat, sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo niya. Yan ang nais niya na kanyang pinagpasakitan at para tayo ay mabuklod sa kapayapaan. Siya ay nagbuwis ng buhay para diyan, para tayo ay mabuklod lamang sa pag-ibig at kapayapaan. Para sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos, no? Tayo ay magkaisa sa pag-ibig sa lahat at para manampalataya tayo sa Panginoon Diyos. So kung tayo ay may pagmamahal sa isa't isa, iiral yung kapayapaan, iiral yung unawaan, sa pamamagitan ng namumuhay tayo spiritual. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos, sapagkat ang tutunguhan natin ay spiritual na pamuhay pagdating ng takdang panahon, sapagkat ang Diyos ay espiritu. Yan. Sinasamba natin siya sa pamamagitan ng spiritual na pananampalataya. So yan. Gayon na lamang ang ating banal na Santa Maria ay nagpahayag din ng kanyang pagpupuri sa ating banal na Panginoon Diyos, para kung saan ay kanyang inihayag dito ang pagtulong ng ating banal na Panginoon sa ating doon sa bayan ng Israel, kung paano ito ginagabayan niya sa kapayapaan yung Israel na yan, ang bayan ng Israel. So hindi lamang sila kundi ang lahat yan. So yan, kaya tayo ay magabayan din tayo ni banal na Santa Maria, lahat yung Palestino, yung Israel at ang buong mundo sa kapayapaan. So tayo ay magabay niya sa kapayapaan bilang spiritual na ina ng lahat. Pinili naman ng Panginoon Diyos para siya ang kauna-unahan na binigyan ng kaligtasan mula sa pagkakaloob ng kaligtasan ng banal na Panginoon bilang naging ina ng Panginoon Kristo. So siya naging katuwang dyan para ihayag yung kaligtasan sa lahat sa mga pagkakasala. So ang banal na Santa Maria ay malaking bagay ang kanyang nagawa para diyan, at tayo ay patuloy niya ginagabayan at nagmamalasakit siya
yan ay malaking pagmamalasakit niya para tayo ay mabigyan ng pagkakataon ng lahat sa pananampalataya natin sa bansa. Kaya tayo maliwanagan, tayo ay mamuhay ng mapayapa at may kaligtasan. So kaya tayo ay so sana ay yung mga nangyayari, mga labanan ngayon, at maging sa simpleng mamumuhay. So umiral yung kapayapaan at yung mga hidwaan na yan ay ito ay matigil. So sapagkat bagamat itong mga bagay na ito ay bagamat nakapropesiya ay tayo ay patuloy na magpapairal ng kapayapaan sa buong mundo na tayo. Sapagkat yung mga bagay na yan ay nangyayari sapagkat mayroong mga taong hindi nananampalataya sa Diyos, may mga taong nagsasamantala, may mga taong nag-iiba ng iba ang kanilang pananaw sa buhay. So nagdudulot ng digmaan, nagdudulot ng pag-aaway-away. So kaya tayo ay pag-aralin natin yung gabay ng Panginoon sa Kristo upang hindi umira ng mga bagay. Kaya nga tayo ay isang malaking bagay yung ginawa ang pagkakalog sa atin ng banal na Panginoon sa Kristo. Tayo ay gabayan yan upang hindi tayo lumala yung hindi mabuting pamumuhay sa mundo na nagkakaroon ng mga ganyang awi-away at grabing paggawa ng hindi mabuti. So sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo tayo ay at gabay ng banal na Panginoon Diyos mula sa iba't ibang mga sinugo, mga propeta, mga nangangaral, na tayo ay nagagabayan doon sa matuwid na pamumuhay at paglalagay din ng pamahalaan para ito ay makakatuwang sa persang pamamalakad para makamamuhay ng mabuti yung mga tao. So, kaya yung pamahalaan ng mga pamahalaan naman, kayo ay dalahin nyo sa mapayapa yung bawat mga mamamayan ninyo. Hindi yung kayo mga nasa pamahalaan ay maging kayo ay palaging pagpapairal nung kung kayo nagiging malakas na sa inyong kapangyarihan ay ang inyong naiisip ay yung kayo ay manakop or kayo ay gumawa ng iba't ibang mga bagay para sa inyong kapangyarihan. So sana ay maging patas yung ating mga pamahalaan for everybody para tayo ay mula doon sa ating pagkakaisa sa UN at para tayo ay umiral yung kapayapaan na nais ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo sa ating lahat ng pumuhay tayo ng maayos. Wala tayong nagiging problema sa ating mga hidwaan. Ayan. At yun, sana ay nagabayan na naman kayo ng ating Bible Lives Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magkaroon naman tayong pag-asa sa kaligtasan spiritual mula dito sa pamabahagi ito ng mabuting balita at particular sa mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ngayon na tayo ay pairal ng kapayapaan at tayo ay makapamuhay ng matuwid mula sa kapayapaan, mabuting pamumuhay mula sa mapayapang pamumuhay. Sabagat hindi tayo makapamumuhay ng maayos kung tayo ay magulo ang ating pamumuhay. So tayo ay kung nagpapayari tayo ng kapayapaan, ang Diyos ay nalulugod dyan at tayo kalulugdan ng Diyos bilang nagpapayari ng kapayapaan at hindi ng mga digmaan o mga kaguluhan. So yun, so sana ay nagabayan naman kayo at kayo ay magabayan sa kaligtasan ng spiritual. So patuloy tayong nananampalataya ng gabay ng kaliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo sa pagsugo at gabay ng banal na Santa Maria sa atin. So maliwanagan tayo ni banal na Santa Maria at ating talimain yung mabuting balita at tayo ay magkaroon ng kaligtasan espiritual at mapamuhay tayo ng mapayapa at mabuti o matuwid sa pang-araw-araw natin. At doon sa interfaith unity, tayo patuloy na magkaisa dyan. So magkaisa yung bawat mga relihiyon. Tayo patuloy na magpairal ng kapayapaan, pag-uunawaan sa isa't isa. Gabayan natin yung bawat mga bansa nang hindi ito nagkakaroon ng hidwaan sa kanilang mga iba't ibang mga pananaw, politika, relihiyon,
iba't ibang mga pananaw na nagkakaroon ng maging sa reliyon ay nagkakaroon ng mga hidwaan o mga hindi magkakaunawaan, nauwi sa digmaan sa impluwensya ng bawat mga nananalig at maging mga kapamalaan na sumusuporta ay nauwi sa digmaan. So ngayon ay kung tayo, yung mga reliyon mag-unawaan, nagkabayan yung mga kapamalaan. Wika, lipi, para sa kapayapaan at pag-uunawaan ng bawat isa at iiwasan yung mga kaguluhan. So yun. At muli doon sa CBCP at Vatican Church, kayo ay patuloy na maliwanagan ni Banda na Santa Maria. Patuloy nyo pagbuklarin yung sangkatauhan sa pamamagitan ng sa gabay ng Banda na Santa Maria at sa pamamagitan ng mabuting balita at ng Panginoong Jesucristo. Sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. At sa munting kainan ng ating Bible Lives Promotions ay patuloy na naway mapagbuklod natin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula sa gawain ng Banal na Santa Maria at pagbabahagi natin ng mabuting balita at sa pamamagitan ng Banal na Panginoong Jesucristo. Yan. At doon sa mga kapamalaan, sa lahat ng kapamalaan mula bansang Pilipinas, kayo ay maliwanagan ni Banal na Santa Maria at mamahala kayo ng mabuti, matuwid, makatarungan at tugunin nyo yung karapatan ng bawat isa. Magpairal kayo ng kapayapaan at huwag ang pakikipagdigmaan. So yun. So particular doon sa Israel at saka doon sa Palestino, yun din sa Ukraine, Russia, iba't ibang nangyayari pang mga digmaan sa iba't ibang parte ng mundo. Magpairal yung mga kapamalaan ng kapayapaan at mag-unawan kayo sa isa't isa. Magpatawaran kayo upang hindi na dumadapay sa akin na bukas. So, magandang hapon sa inyo lahat.